Magandang araw sa lahat ng listeners. Nais ko ibahagi ang istorya ng aking buhay sa inyong programa para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalilimutang mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, huwag niyong kalilimutang mag-comment down below at marinig niyo na ang taong inyong ipina-shoutout sa dulo ng ating istorya ibinahagi ngayong araw na ito. Ako si Kate, 23 years old at nagtatrabaho sa isang branch ng hotel dito sa Cebu sa front desk area. Sa Cebu City ako nakatira at may inuupahang apartment doon. Meron akong boyfriend, si Kyle, at minsan ay doon siya sa apartment ko natutulog. Maliit lang ako. Nasa 4'11" lang ang height ko. Lampas balikat ang itim na buhok. Matangos ang ilong, mapungay ang mga mata. Maputi ako at talaga namang kutis labanos ang aking balat. Sa pangangatawan naman ay hindi naman ako payat, ngunit hindi rin sexy. Hindi rin ako chubby. Sakto lang na medyo malaman. Masasabi ko rin, meron naman akong itsura pagdating sa face value na sinasabi nila. Gaya ng sinabi ko, meron akong boyfriend. Magpo 4 years na ang aming relasyon. Pero hindi tungkol sa kanya ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programang Letter Stories. Oo, na ibang lalaki bukod sa aking boyfriend. Tama kayo nang narinig mga ka-letter stories. Siya si Kuya Brael, hindi niya tunay na pangalan. Isa sa mga guard namin sa hotel na aking pinagtatrabahuhan. Hindi malayong hindi siya magustuhan ng ibang mga kasamahan ko rito sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. 5 taon lang ang agwat namin ni Kuya Brael, hindi niya tunay na pangalan. Matangkad si Kuya Brael, nasa 5'8", sobrang matipuno ang katawan at medyo kayumanggi ang ulay ng kanyang balat. Para bang tall, dark, and handsome ang tamang description sa kanya. Nagumpisa ang lahat dahil sa maaga akong pumapasok. Madalas pa nga nauna ako sa kanya. Hiningi niya ang number ko para daw alam ko kung parating na siya. Hindi ko naman binigyan ng mali siya dahil sa trabaho naman iyon. Bihira din siya mag-text, good morning lamang at good night ang madalas. Pero laging may kasamang, hi, Miss Beautiful. Maloko si Kuya Brael at based sa mga kasamahan kong lalaki, may tinatago raw kakatihan ito. Hindi naman ako na-bother dahil kahit kailan, hindi naman niya ako binastos. Isang beses, nauna ako sa staff room. Wala pa siya kaya tinext ko siya. Hindi naman siya nag-reply. Inantay ko siya at maya-maya ay dumating na rin siya. Nakamotor siya lagi tuwing pumapasok sa trabaho. Nagpaumanhin siya at sinabing nasiraan daw siya at wala daw siyang load pang text sa akin o pang reply. Tinanong niya kung pwede daw ba niya akong i-add sa Facebook para ma-message niya raw ako sa Messenger kapag wala siyang load. Again, mukhang harmless naman so in-accept ko siya sa Facebook request niya. Naging mas madalas ang pag-uusap namin at talagang nakapalagayang loob ko talaga si Kuya Brael. Medyo pilyo ang ilan sa mga messages niya pero hindi naman niya ako binabastos. Hindi rin mawawala ang tawag niya sa akin na ma'am. Isang gabi, malakas ang ulan. Hindi ako makatulog. Sa lakas ng hampas ng hangin sa bintana ko. May bagyo kasi noon. Nag-check ako ng Messenger at nakita kong online pa si Kuya Brael. At chinat ko siya. Uy,
Ma'am, magandang gabi po. Bakit gising pa po kayo? Di kasi ako makatulog. Ang lamig, reply ko kay Kuya Brian. Ah, ganun po ba? Sayang naman, ma'am. Anong sayang? Reply ko kay Kuya Brian. Kung nandyan ako, ma'am, paiinitin kita. At maraming ha ang reply niya. Ha. Paano mo naman ako paiinitin, kuya? Sisilaban mo ba ako? Sabi ko sa kanya, ganito ma'am. At nag-send siya ng picture niya. Tinitigan ko ang picture na pinadala niya. At aaminin ko mga ka-letter stories. Parang bigla akong nag-init nang makita ko ang namumutok na mga muscle niya. Hindi agad ako nakareply kay Kuya Brian sa sinend niyang picture niya. Ma'am, andyan ka pa? Sabi niya sa message. Macho mo pala kuya eh. Madalas ka bang mag-gym? Tanong ko sa kanya. At reply naman niya, yes ma'am. Kailangan eh. Bakit kailangan? Tanong ko. Sa trabaho ba? Pagtatanong kong muli. Hindi ma'am. Kailangan para sa mga chicks na kagaya mo. Nang mga sumunod na araw, madalas nang nagsisend si Kuya Brian sa akin ng mga litrato niyang kitang-kita, putok na muscle niya. Kasabay ng good morning at good night messages. Naging mas pilyo na rin ang pagpapalitan namin ng chat. Minsan nga biniro niya ako na ako naman daw ang mag-send ng litrato ko sa kanya. Nag-send ako ng maayos na picture. Naka-spaghetti strap akong itim at lutang ang kaputian ko. Medyo sumisilip din ang aking dalawang siopaw. Hiwa ng aking dalawang siopaw. Pero kaunti lang naman ang nakikita roon. Wow! Ang puti! Parang labanos. Reply naman ni Kuya Brian. Biyernes yun. Medyo nalate ako mag-out dahil may tinapos akong report. Dami kasing walk-in. Si Kuya Brian na lang ang nandoon at nauna nang umuwi ang kasama niya. Birthday daw kasi ng anak. Walang tigil ang ulan nung araw na yun. At mukhang mas lumakas pa nung gumabi na. Mahirap sumakay ngayon, ma'am. Wala kang masasakyan. Pangungumbinsi niya. May point naman siya. Sa huli pumayag na rin ako. May extra siyang kapote at helmet at umangkas ako sa likuran ni Kuya Brian. Ihahatid sana ako ni Kuya Brian kaso baha na mga kalsada at wala nang madadaanan noong mga oras na yun. Iminungkahi niyang dun na lang muna ako sa apartment niya magpalipas ng gabi. Sumama na lang ako sa bahay niya. May kung ano sa isip ko ang nagsasabi na pwedeng may mangyari noong gabing iyon. Pero parang tila kinatuwa ko pa ang isipin iyon noong mga oras na iyon. Narating namin ang bahay ni Kuya Brian. Hindi naman malaki yun. Sakto lang ang size. 2 ang kwarto dahil may ka-share siyang isang CQ din na panggabi naman ang pasok. Nang maalis na namin ang mga kapote, ay basang-basa nga ang mga damit namin sa loob. Pinahiram niya ako ng isang maluwag at mahabang t-shirt niya. Iniisip ko kung huhubarin ko rin ang palda ko. Dahil basa na yun at mahaba naman ang t-shirt, kahit naisip kong tanggalin na lamang ito. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita kong parang nabigla si Kuya Brian nang makita ako. Napalunok siya at tapos nag-iwas ng tingin sa akin. Habang nanonood kami ng TV, ay nahuhuli kong panay ang sulyap ni Kuya Brian sa mga hita ko. Kuya, kanina ka pa tingin sa legs ko Pagbibiro ko sa kanya. Pasensya na ma'am, ang puti kasi at ang kinis. Ngayon lang ako nakita ng ganyan ma'am Pagbibiro ni Kuya Brian. So ano,
Titignan mo lang? Tanong ko sa kanya na parang may pang-aasar. Tumingin sa akin si Kuya Brile. Nagtinginan kaming dalawa. Unti-unti siyang lumapit sa akin at hindi na inaalis ang tingin sa mga mata ko. Hanggang sa magkadikit na kami sa sofa. Naramdaman ko ang magaspang niyang kamay sa ibabaw ng hita ko. Ipinatong niya lang din yun at hindi gumagalaw. Marahil ay pinakikiramdaman niya ako kung ano ba ang gagawin ko. Unti-unting naglapit ang mga mukha namin at nagdikit ang aming mga labi. Naghalikan kami. Nag-espadahan ang aming mga dila. Umakyat ang kamay niya papunta sa pagitan ng hita ko. Kinapa niya ang aking matambok na petray. Sa ulan ba ito, ma'am? O talagang naglalawa ka na? Tanong niya sa akin. Ikaw kasi, kuya. At pumasok kami sa kwarto niya. Maingat niya ako nilapag sa kama. Tapos ay hinubad niya ang sando niya. Nakulat talaga muli ako. Iba pala ang laki ng muscle niya sa personal. Inalis niya ang t-shirt na suot ko. Tapos ay pumatong sa akin. Talaga namang nagdiinan ang aming mga labi. Nagtagpo ito. Habang kinakalas niya ang lock ng aking suot na pangloob na pangitaas. Matapos yun ay tumambad sa kanyang mga mata ang aking dalawang siopaw. Wow! Jackpot talaga ako sa'yo, ma. Ang puti na, ang kinis pa, at ang lalaki pa. Tapos ay dinakma niya ang pareho kong mga siopaw. At hindi magkamayang sa salit-salit ang pagkain ng dalawang pasas nun. Napayakap naman ako sa ulo niya. O kuya, sige pa. Kainin mo pa ang dalawang pasas ko. Talagang bumigay na ako ng gusto sa mga nangyayari nung araw na yun. Ang sarap mo, ma'am. Napakaswerte ng boyfriend mo sa'yo. Wika ni Kuya Brile sa akin. Bumaba ang halik ng gwardya sa tiyan ko. Pababa sa aking pusod. Hindi ko na talaga maintindihan ang nangyayari nung gabing yun. Hinawakan niya ang garter ng suot ko ang panloob na pang-ibaba at dahan-dahang iyong hinila pa-ibaba gamit ang kanyang bibig hanggang sa tuluyan na niya iyong maalis sa akin. Agad siyang sumubsob sa pagitan ng mga hita ko. Parang bigla akong nakuryente nang maramdaman kong sumayad ang dila niya sa labi ng petray ko. Hinawakan niya ang mga hita ko at sinubsob ang mukha niya sa hiyas ko. Grabe ka naman, Kuya Brile. Tsaka niya pinaligaya ang aking petray gamit ang kanyang bibig. Namilipit ako sa sobrang sarap ng mga oras na yun. Napaka-eksperto ng kanyang bibig. Ngayon lang ako nakaranas ng ganong sarap na nagmumula sa pagkain ng petray ko. Napasinghap ako ng malakas. Nag-angat ng mukha ang gwardya. Masarap ba, ma'am? Tumango-tango ako. Nginitian niya ako at ngumiti rin ako kay Kuya Brile. Tsaka ko naramdaman ang kamay niya sa buwana ng kuweba ko. Pinasok niya ang hintuturo niya. Medyo mataba ang kanyang kamay. Pero dahil nga lusak na ako, walang kahirap-hirap iyong pumasok sa loob ng kuweba ko. At naramdaman ko ang isa pang kamay niya na pumasok sa petray ko. Dalawang kamay na niya ang gamit niyang pagpapaligaya sa bungana ng aking petray. At talagang napakasarap ng pakiramdam ko noong mga sandaling iyon. Na para bang titirik na at malapit na ako sa langit ng tagumpay. Lalo akong nag-init. Napapaangat ang wet packs ko sa sobrang sarap hanggat sa hindi ko na nakayanan. Kuya, andyan na.
Yun na, kuya. Wika ko kay Kuya Brian. Binuka niya ang pechay ko at sinubsob ang ulo sa pagitan ng mga hita ko. Sinipsip niya ang labi ng buka na ng pechay ko habang dinudunggol ng dila niya ang kuntil ko at doon na lumabas ang kataskrema at narating ko na ang rurot ng tagumpay. Umagos ang masaganang kataskrema ko palabas sa pagkababae ko. Marami. Napakarami. Para bang may gripong bukas ng mga oras na yun. Nakita kong tumayo siya at bumaba sa kama niya. Bukol na bukol ang kanyang taguro sa suot niyang pang-ibaba. Mabilis niyang inalis ang boxers at ang kanyang suot na pangloob. Kumawala ang tinatago niyang sawa. Napanganga ako at kahit nangihina pa ako ay napabalikwas ako ng bangon sa nakita kong alaga niya. Ano ma'am? Parang nakita ng multo Ang laki niyan kuya ha? Yung sa boyfriend mo ba? Ma'am, di ba ganito? Di ba ganito ang alaga niyang sawa? Hindi na lamang ako umimik sa katanungan ni Kuya Brian. Maitim ang kahabaan niya, pero mapula ang mga ulunan. Malalaki rin ang dalawang meatballs niya na parabang punong-puno ng kataskrema. Hinawakan ko ang taguri ni Kuya Brian. Gabakal iyon sa sobrang tigas. Malaki ang taguro niya. Halos hindi ko maibalot ang kamay ko sa palibot nun. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinain ko ang ulunan ng kanyang malagpog. Nalasahan ko ang, alam nyo na, ang katas na kaunti roon. Kinain ko ng buong-buo ang ulunan ni Kuya Brian. Ginawa kong lollipop at parang ice cream. Sinubukan ko rin kainin ang kabuuan, pero hanggang kalahati lang talaga ang kinaya ko. Tila ba, naduduwal na ako ng mga oras na yun. Kaya't nagpasya na lang akong ilolipop ang ulunan habang pinapaligaya ko ang kahabaan niya. Inipon niya naman ang buhok ko at hinawakan ng isa niyang kamay. Ang sarap niyan. Galing mo naman, ma'am. Sige pa, kainin mo pa. Doon ko. Sayong-sayo ko ngayong gabi. Marahan niyang pinaligaya ang bibig ko. Maingat naman siya at hindi binabaon para hindi ako mabulunan. Tumagal ang mga gawain yun ng 3 minuto. Higa ka na, ma'am. Gigil na ako sa'yo Pinaghiwalay niya ang mga hita ko at pumwesto sa pagitan nun. Bali, nasa ibabaw ko siya at nakasalalay ang bigat niya sa kaliwang braso niya. Ready ka na, ma'am? Pagtatanong ni Kuya Brian. Tumango ako. Lusok na lusok pa rin ang petray ko. Pero nag-aalangan na ako kung magkakasya ba sa akin ang malaking kahabaan ng gwardyang ito. Naramdaman kong marahan siyang umulos pasulong. Naramdaman ko ring bumuka ang labi ng pagkababae ko para tanggapin siya ng buong buo. Naramdaman kong naipasok na niya ang ulo ng taguro niya sa looban ng kuweba ko. Pakiramdam ko may maliit na bolang nakapasok sa loob ng petray ko ng mga oras na iyon. Kahit madulas ay parang nararamdaman ko pa rin binibiyak niya ako. Napakalaki kasi ng taguro niya. Pakiramdam ko ay may trosong pumapasok sa aking petray o sa aking kuweba. Hindi ko maipaliwanag noong mga oras na yun ang sarap na nadarama. Naipasok na niya ng buong buo ang taguro niya sa looban ko. Nagsimula siyang halikan ang aking liig. Hinawakan ko ang mukha niya at hinanap ko ang kanyang labi noong mga oras na yun. Grabe kuya, naligayain mo pa ako. Pagsusumamo ko sa kanya. Kasunod nun ay naramdaman ko ang marahan niyang paghugot sa taguro niya mula sa kuweba ko. Labas-masok
ang kanyang taguro sa akin habang hindi magkamayaw ang mga kamay namin sa paghagod sa katawan ng isa't isa. Kuya Brian. Napaka-sikat naman ang kuweba mo, mama. Parang sinasakal na yung taguro ko. Sige pa, kuya. Paligayahin mo pa ako. Painitin mo pa ako. Ganito ba, ma'am, ha? Ganito ba yung gusto mong paligaya, ma'am? Yung pagpapainit tuwing nilalamig ka? Brian, ganyan nga. Sige pa, please. Bilisin mo. Maya-maya pa'y napasingkap na kaming dalawa ng napakalakas. Dahil narating na namin parehas ang burog ng tagumpay. Naghalo na ang aming kataskrema. Matapos noon ay tumayo ako at bungad na bungad sa harapan ni Kuya Brian ang pagbagsak ng kataskrema namin naghalo noong mga oras na yun. Matapos noon ay nagyakapan kaming dalawa. Umiga sa kanyang kama at natulog na. Kinabukasan, pagpasok namin sa trabaho, ay parang walang nangyari noong gabing iyon. Nangingitian kami na parang magkaibigan pa rin na walang nangyari na pag-init noong gabing iyon. At hanggang dito na lang po muna ang istorya ng aking buhay. Hanggang sa muli, at ako po ang inyong letter sender. Shout out sa lahat ng listeners na sina Yang Kuo, Wahid Rashad, Lucas Lahara, Maria Cobacha, Abel Balbawang, Ariel Del Rosario, Paul Lons, John Paul Balignot, Benjan Amolador, Susan Guangco, Celine Mojica, Diane Karen, na manugang ni Celine Mojica, Celso de la Torre, Arnold Bueno, Brian Hermano, Joan Dahug, Jocelyn Agustin, Onin Bonito, Whoop Up Rainbow Plays and Vlog, Heinz Carl A. Chabones, Rolando Balbacuen, Christian Labao, Ashley Dylan Hainito, Carl Zamora, Freddy Casinillo from Negros, Nosaj Noserva, Sylvester Miraflor, Ralios Joel, Benzel Grace Rivera, Cornelio Aranyo, April Ruth Cortez, James Dato, Angelito Merin, ako Igor Lucero, Nine Amparado, Malik Mata, John Francisco, June Sebanyao, Move On, Renante Irag, Virgit C, Ella Kim Kalongwi, Faustino Enciso, Ruel Silio, Aba Malakas, Ray Gigantoka, John Paul Balignot, Renante Irag, Gilbert Basanta, Jericho Julian, Rax Kudarat, William 12 Bahis from Saudi Arabia, Damam, Bal Maylas, Brian Mariano, George Apostol from San Diego, California, Jomar Boss G, Daniel Dubria, Ricky Araneta Rahinao, Jay De Leon, Relia Miranda, John Lloyd Tugahan, Reynalyn Valmadrid, Team Palamig, John Carlo Furia, Ethan Fuentes, Arniel Bacasejos, Roma Ramson,
Oli Cruz, Angelito Merin, Ralius Joel from Cebu City, RJ Cordero Azuela, Oragon Ini, Romark Estrella, J. Paul Catribu, April Ruth Cortez, Rudy Salazar, Jerome Borselis, Oragon Ini, John Francisco, Rogelio Seridon, Art Cordero Azuela, Elisa Masillones, Alex Cruz, Lloyd Andre Vergara, Edwin Palermo, Reynaldo Sante, Benjan Amollador, Irene Yang Yang, Lil Day, Angelo Gabriel Gamulo, Terence Pachoco, Noel MV, at kay Bernard Zara. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig gabi-gabi sa ating programang Hanggang sa Muli.